maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Egypto. At sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Ngayon, bayaan mo nga ako upang aking pag-iinit ay mag-aalab laban sa kanila at upang aking lupulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. At dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Egypto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain ng mga Egyptyo na sasabihin dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa? Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Nalalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At lahat ng lupain ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. At si Moses ay pumiyat at bumaba sa bundok. Nadala ang 2 tapyas na patutuo sa kanyang kamay, mga tapyas na may sulat sa 2 mukha niyon. Sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan na umihiyaw, ay sinabi kay Moses, may ingay ng pagbabakas sa kampamento. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang guya at ang sayawan at ang galit ni Moses ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. Verse 20 po. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at ginili hanggang sa naging alabok at isinaboy sa ibabaw ng tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinala mo sila ng isang malaking sala. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egypto ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis na anupat kanilang ibinigay sa akin at aking niniyagi sa apoy at lumabas ang guyang ginto. Verse 25 po. At nang makita ni Moses na ang bayan ay nakakawala sapagkat pinabayaan ni Aaron makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaawan. Ay tumayo nga si Moses sa pintuan daan ng kampamento at sinabing, sino mang sa Panginoong ang kiling ay lumapit sa akin at lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at yumaong kayong paruot parito sa mga pintuan daan sa buong kampamento at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ng bawat lalaki
ang kanyang kasama at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses at nabuwal sa bayan ng araw na iyon ang may 3,000 katao. At sinabi ni Moses, italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. Verse 30. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moses sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayon sasampahin ko ang Panginoon, marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, o ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasama ko sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. At ngayon, yumaong ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayunmay sa araw na aking dalawin sila ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. And last verse po, verse 35 mga kapatid. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Amen. Ito po, Amen. narinig po natin ang Amen. Amen. ng kapitulo pong ito ng Exodo. Ano po? Amen. 32. Amen. Amen, amen. Ano po kaya natin dito? Marahil po napansin po ninyo na ang bayan po ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Yung sanang katapatan nila sa ating Panginoong Diyos ay talagang isang malungkot na bahagi po ng kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang Israel, mga kapatid. Na habang si Moses po ay nandun nga po sa bundok ng Sinai ay ito namang bayan ng Diyos. So, ang mga Israelita naman po ay talagang nainip po sa paghihintay. Ano po? At sa kanilang kawalan ng, sabihin natin, pagtitiwala. Eh, ganun nga po, humiling sila ng kay Aaron naman, humiling yung sila kay Aaron na gumawa ng maging Diyosan nila upang kanila ito daw ay sambal. Pero mapapansin niyo po, yung kanila pong pagtalikod, napakadaling gawin nila na tumalikod agad sa ating Panginoon Diyos. At talagang ay kabilis talaga mabilis talaga tumalikod. Na alam naman natin, nakita naman po nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos doon pa lang sa Ehipto, doon pa lang sa sabihin natin doon sa Red Sea at maging doon sa bundok din po. So mga kapatid, talaga sila po ay madaling nahulog po sa pagsamba ng mga gano'n yung mga gintong buya na binabanggit po. Kaya siguro po sa ating panahon ngayon, palagay ninyo, kaya yung ganyan na pagsamba ngayon na hindi magintong buya pero sa ibang mga bagay ay maaring
ay ginagawang gintong buya ang ganong pagsamba sa panahon ngayon. Palagay niyo po ba ay, ewan ko ba, pero ang tao po ay talagang naroon po ang bayan ng Diyos nga po ay talagang madaling tumalikod agad-agad. At talaga ito naman si Aaron naman, ay pananagutan po talaga eh. Din, yan po, makalulungkot po itong si Manumaki sa pagbasa eh. Si Aaron ay talagang siya yung pinuno pero dapat siya yung tumayong alin po na matatag. Pero sumunod po siya sa kagustuhan ng karamihan eh. Kaya nga po kapag may ganyang mga bagay-bagay na sa panahon din natin ngayon na po, na ang paglilingkod po ay hindi po doon sa pagbibigay lugod sa mga tao. Ito po ay kailangan doon sa pagsunod meron tayo sa ating Panginoon Diyos. Pastor Russell, meron ka ba reflection dito? Hello po. Salamat po, Pastor Noel. So, makikita po natin yung nakita ko rito, Pastor Noel, yung pagiging mainipin. Alam naman nila si Moses ay nakipagtagpo sa ating Panginoon. So, alam natin may pagka-delay yung pagbabalik niya. Pero naging impatient sila dun. Kasi alam niyo po nangyayari sa atin to, 'di ba? Minsan naiinip tayo tapos yung kalooban ng Panginoon minsan ay anticipate natin problema. Ayan. So dapat po ay talagang mahaba ang ating pasensya. Kung ano man yung kalooban ng Diyos ay talagang ayun ang tahakin natin. Alam ko meron pang reflection ng ating mga kapatid kasi maganda po itong itong mga ating Bible reading. Meron po ba sa ating mga kapatid reflection po dito po sa ating binasa ni Pastor Noel? And anyone po sa ating mga kapatiran? Good first morning po. Okay po, sige po. Sige po. So yan, tama naman na Brother Melvin? ang tao ay mainipin. Ayan, gusto ay padalos-dalos. Ayan, padalos-dalos bagaman ang Diyos ay patuloy na mapagpatawad at hindi nabibigo sa kanya mga pangako. So ganun nga, na inip yung mga tao. Sabi nila, nasa na kaya itong si Moises? Hindi na natin alam kung nasa yung gumawa ng Diyos. Ito naman si Aaron, isa pa, yung taong padalos-dalos din, sa halip na maging encouragement sa mga tao. Sinunod pa niya yung mga tao na gumawa ng Diyos-Diyosan. Ganon din naman sa atin, pagkatapos na tayo iligtas ni Jesus sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, ito tayo ay nagiging padalos-dalos. Gusto kong i-relate yung ibang mga tao na halimbawa na sige, prayer request para sa trabaho. Ayan, trabaho, ay dahil matagal din magkaroon ng trabaho, apply. Tinanggap na yung trabaho na may pasok ng Sabado. Ayun po, hindi yung kalooban ng Panginoon pero ginawa natin kalooban natin. Naging mainipin po tayo, Na-experience ko kasi yan, matapos na ako ay iligtas ng Diyos sa bingit ng kamatayan, sa pamamagitan ng matinding sakit. Nanalangin ako ng trabaho na para sa akin, yung hindi ako makakalabag sa Sabat. Sa dami ng in-applyan ko mga kapatid, kahit na overqualified na ako, ay hindi ako natanggap. Pero hindi ko pa rin tinanggap yung mga may pasok ng Sabado hanggang tumating yung panahon, binigay sa akin ng Diyos yung para sa akin. So yun, ang lesson dito, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong maging mainipin ng Diyos ay tunay na tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, ito pa yung pagdating dito sa punto na dito sa gawing ilalim, dito sa gawing bandang dulo, yung si Moises, si Moises ay sinabi niya, kung di mo sila mapapatawad, sabi ito, alisin mo na rin ako sa iyong aklat. Kumbaga,
pero may protection, ano, pinoprotektahan niya yung kanyang mga bayan, yung kanyang bayan, ano. At gusto niya tanggalin na rin siya, ano, pero ang sabi ng Panginoon, kung sino nagkasala siya ang paparusahan, siya ang may pananagutan, ano po. So sa atin bilang mananampalataya, dapat po protektahan din natin yung ating mga kasama, ano, sa ano pa mga kapamaran, pero sa layunin dapat ng Diyos. Kaya lang itong si Moises eh, parang napakalalim ng kanyang pagprotekta sa kanyang mga bayan, ano, sa kanyang mga kasama niya mga Israelita. Kaya mga kapatid, dito sa ating lesson na ito sa chapter 32, ang pinaka nakita kong pinutuon sa atin yung pagiging huwag mainipin, huwag padalos-dalos at patuloy na pagtitiwala, no? Pagtitiwala ito. At huwag babagsak ang pananampalataya kahit na nagiging parang sa tingin natin may bagal ang tugon ng Diyos, ano. Sa panahon na to, kung patuloy tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, yan paraan para tayo lalong tumatag at kumapit sa dapat nating kapitan, walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Yan po yung aking points. God bless morning po sa lahat. Pastor Capobres, Ay, po, Pastor. sino ba yung ating happy God first morning po mga kapatid? God Si bless Pastor- morning po, Pastor Meneses. Pastor Meneses po ito. Ako naman dito sa kalagayan po ni Aaron, tingnan po natin yung senaryo. Majority sa mga Israelites ay gusto nila na at gamitin ko yung salitang pinressure itong si Aaron na igawa sila ng guyang, ginto. Alam mo, kapag majority nagkakaisa sila laban, kung si Aaron ay kung wala mang kasamang tatayo, ay itong mga Israelites ay handa silang saktan si Aaron o patayin siya o batuin siya. Maaring doon sa pressure na yon na nakita niya at na-feel niya doon sa mga Israelites na humihiling ng ganong klaseng kahilingan, wala siyang magawa. Kasi takot din siya na hindi rin siya ready na ibigay niya na tumayo siya ng matibay sa prinsipyo, sa katotohanan. Alam mo, sa atin, balang araw, ay ang kaaway ay ipipressure din tayo eh. Pero yung tumayo ng matibay under pressure, hindi po madaling gawin yon. Yun po ay nade-develop. Katulad po ng take for example doon sa 3 Hebrew doon sa Babylonia, no? Bago pa sila dumating doon sa punto na sila ay itatapon sa 7 times na init ng horno. Sa chapter 1 pa lang, doon sa chapter 1 verse 8, itinanto na nila sa kanilang puso. Ibig sabihin, doon pa na maaring naglalakbay pa lang sila doon sa patungong Babylonia, itinanto ng magkakaibigang ito, anuman ang mangyari, hindi sila ma-impluwensyahan. Anuman yung impluwensyang maaring ma-encounter nila, sila'y tumayo ng matibay sa kanilang prinsipyo, sa kanilang pananampalataya. Hindi nila dudungisan yung kanilang buhay, yung kanilang pananampalataya, at mananatili silang tapat sa Panginoon. Sa atin mga kapatid, ma-under pressure tayo balang araw. Ang sabi ng Bible sa Apocalypse chapter 12 and 13, yung ipipressure yung mga lingkod
ng Panginoon na number one, magkakaroon ng economic boycott. Diba? Kung minsan kasi pagka kumakalam na yung tiyan natin naiiba na yung ating desisyon Naiiba na yung ating prinsipyo kapag gutom na tayo. At dahil dyan, darating ang araw, under pressure tayo na hindi ka makabili, hindi ka makapagbili. Pangalawa, ay yung tinatawag na death decree. Papatayin. Paano ka tatayo niyan kung hindi na-develop sa ating pananampalataya yung talagang no matter what happen, ay ikaw ay tatayo ng matibay sa iyong pananampalataya. Titindigan mo. Under pressure ka, papatayin ka. Pero kapag ka yung na-develop ang iyong pananampalataya, tiwala sa ating Panginoon, ay magtatagumpay ka. Ngayon, sa atin, itong God First Morning at saka COP na ating pong ipinopromote sa mga kapatid, yan ay nakakapagpa-develop sa atin, mga kapatid, ng tiwala natin sa Panginoon. Di ba? Diyan, what is 30%? What is 10% or more? Kung ikaw ay may tiwala sa Panginoon, di ba, Brother Melvin? Oh, di ba? Tiwala ang pinag-usapan dito, puso. Sabi nga, puso, hindi piso. Di ba? Yung pag-ibig natin, yung loving, not giving. Pero you cannot loving without giving. Di ba? Ngayon, kung yung 30% o yung 10% at yung 20% hindi mo maibigay sa Panginoon, how much more na kaya mo bang ibigay yung buong buhay? Buong buhay mo sa Kanya. Di ba? Tama. Oh. Kaya nga kung ito, yung hindi na tayo nahihirapan, hindi na tayo nag-i-struggle, na ibigay natin ano man ang kahilit. Kung 100% pa ang hingin ng Panginoon sa atin. Lalo na natin hindi maibibigay. Kaya nga sabi niya kay Peter, Peter, do you love me more than this? 3 beses binanggit ng Panginoon sa kanya. Kaya nga ito yung dito sa kay Aaron, ang lesson sa atin dito, mga kapatid, yung pagiging maprinsipyo sa buhay, hindi po nakukuha sa isang saglit lang. No? Sa isang saglit. Darating ang araw, susubukin tayo ng Panginoon kung gaano tayo katibay. Pero ang Panginoon, nais niya na tayo ay ma-develop sa isang buhay na lubos ang natatalaga sa Panginoon. Happy God First Morning po sa ating lahat. Okay, thank Amen. you po, Pastor Meneses. Nakita ko pong nagtaas si Pastor Noel Fornales at si Brother Donnie. Unahin po natin si Pastor Noel. Pastor Noel. Yes po, happy God First Morning po sa ating lahat. Ang akin lang pong reflection sa ating pong reading sa umagang ito ay dugtungan ko na lang po yung mga reflection kanina una doon sa kalagayan ng tao sa huling kapanahunan ay nire-remind tayo ng sulat ni Ellen G. White una doon sa The Impending Conflict na sa huling kapanahunan ng gamitin ng Panginoon ng kaaway na pinaka-device na at effective na device para tayo ay malayo sa Panginoon na yung doubt, yung pagdududa. Nangyari din ho ito sa bayan ng Diyos sa Israel. Nangyayari din po ito sa kay Eva at kay Adan, yung pagdududa. Yun po ang gamitin ni Satanas. Pangalawa po na reminder sa atin ni Mrs. Ellen G. White sa Education page 57, the want of the world is the want of men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest. Man, his conscience is true to duty as the needle to the pole. Man who will stand for the right, do the heavens fall.
memorize ko ho yun kasi yun po ay talagang itinatatak ko sa aking isipan bilang leader din na ay yung sabi nga ni Pastor Meneses kanina doon sa under pressure. Pero lagi nating tandaan, sabi nga ni Ellen G. White, na talagang ang kailangan ng Diyos sa huling kapanahonan na yung tatayo. Kahit mawala na yung iba, basta ikaw ay tatayo kagaya ng tatlong Hebreo, kagaya ni Daniel na tumayo sila sa prinsipyo. Sunod po na akin pong reflection ay ang Diyos ay hindi natin pwedeng utusan, hindi siya natin pwedeng sabihan kung anong dapat niyang gawin kagaya ng ginawa ni Moses. At ang Diyos ay pantay sa kanyang paghatol. Tandaan ho natin na doon ay sa binanggit kanina na bababa ang Panginoon para tingnan niya ang kasalanan ng mga tao. Tingnan din po natin doon sa kay Ibat kay Adan din, bumaba ang Panginoon. Sa kay Noe, no, sa chapter 6 ng Genesis, sabi ay bababa ang Panginoon. Ibig sabihin, pag ang Panginoon po ang mag-judge ay talagang bababa o siya. Titingnan niya personally. Minsan tayo pagka sinusumbungan tayo ng mga tao, ay minsan ay nadadala tayo sa ating emosyon. Pero doon sa ating Panginoon ay talagang siya yung pantay na judge. Bababa ho siya, titingnan niya kung ano talaga ang pinaka nangyayari at kanya hong lilitisin ang tao ng talagang pantay, patas at wala tayong masabi sa Panginoon na Panginoon, parang unfair ka naman. Yun ho ang aking reflection. Thank you so much po at happy God first morning po sa ating lahat. Thank you, Pastor Noel. Maraming pong salamat. Nakita ko po si Brother Donnie. Brother Donnie. Opo, awesome God first morning po. Ang sa akin naman po, ang reflection ko dito ay ini-imagine ko po yung mga Israelitas. Kung ating papansinin po, they were just galing po sila ng Egypt. Tapos 47 days pa lang po sila galing ng Egypt, no? Bago po umakyat si Moses sa bundok. Tapos 40 days naman na nawawala si Moses as far as they're concerned. So kung papansinin po natin dito ay unang-una ay sanay sila dun sa Egypt. Sanay sila. Pagkatapos ay dinala po sila sa wilderness na ang pinanghahawakan lang po nila ay ang pangako ng Diyos. So dito po parang naguluhan sila, nalilito, natatakot. So ang tingin ko po dito ay para po bang ating mga bagong binyagan. So di po ba ang Egypt ay it resembles kasalanan. So kung papansinin po natin, yung ating mga bagong binyagan po ay bagong-bago pa lang po at ang kasanayan po nila ay yung kamunduhan. Pagkatapos inilabas natin sila. Pagkatapos ay napabayaan po natin. O kaya hindi po tayo naging mabuting disciple maker kagaya ni Aaron. So ano po ang nangyari? Dahil hindi po na-disciple ng tama, ay binabalikan po nila yung nakasanayan po nila, which is worshiping. Yun po yung nakita nila sa di po ba sa Egypt? Yun ang nakasanayan po nila. Actually, wala nga po silang Diyos. Kumbaga hindi po sila mananampalataya nung nasa Egypt po sila. So ang naging nakasanayan po nila ay sumamba nga po sa Diyos-Diyosan dahil yun po ang influensya at that time nila. So dito po, malaki ho talaga ang pananagutan po natin as disciple makers nga po na talagang kailangang maalalayan po natin yung mga ating dinadala sa Diyos. Dahil 47 days saka 40. So 87 days pa lang po sila ay talagang what do you expect? Na yung kanilang tinitingnang leader ay in their assumption ay nawawala. So nangangapa po sila. Ito naman pong si Aaron supposedly
ay malapit kay Moses, dapat nakikita niya yung at nararanasan niya yung tawag dito, yung pananampalataya ni Moses. Naniniwala po ko na Moses was responsible enough in discipling Aaron, but Aaron, po, mas pinili niya yung pananakot na ginawa sa kanya ng mga Israelitas, at hindi rin po siya nang hawak sa Panginoon. So ito po malaking lesson sa atin na talagang maging mabuti po tayong disciple maker, maging vibrant po yung ating buhay kay Kristo, upang ito po yung ating kumbaga ito po yung isinishare natin sa mga taong inilalabas natin mula sa Ehipto ng kasalanan. Yun lang po, at purihin ng Panginoon. Pastor Capobres. Pastor. Okay po, opo. Pastor. Gusto Yes ko po, Pastor. gusto kong dugtungan yung sinabi ni Brother Donnie. Pasinin natin yung ilagay natin yung transformation of character to godliness, no? Ikumpara natin itong si Moses tsaka si Aaron. Brother Donnie, ilan yung araw na binabanggit mo mula noong sila'y lumabas? Kasama po yung pag-akyat ni Moses sa bundok ay 87 days po. 87 days. Tingnan ninyo yung transformation of character, no? Si Moses, ilang araw, ilang taon na tinransform ng Panginoon bago siya nagkaroon ng matibay na relasyon at pagkakilala sa Panginoon. It's almost 40 years. Di ba? Doon sa Midian. Nung siya ay maging shepherd, simula doon sa umalis siya sa Egypt, he spent 40 years. And another 40 years doon sa wilderness na sinanay siya ng Panginoon, ay tinrain siya ng Panginoon bilang shepherd. Yung 40 years na yon versus almost 80 days. Alam niyo mga kapatid, yung transformation of character is not a single day, is not a single minute na itatransform tayo ng Panginoon. Bagamat kayang gawin ng Panginoon in a twinkling of an eye na po pwede niyang i-transform tayo. But transformation of character, mga kapatid, it takes time, no? Na ipaprocess tayo ng Panginoon through trials, through difficulties, through yung circumstances na hindi natin gusto. Pero idadaan tayo ng Panginoon dyan para tayo ay ma-develop, para tayo ay ma-transform, para pagdating na talagang yung matinding pagsubok na katulad nito na naranasan ng mga Israelites, ay si Aaron ay bumigay. At tingnan ninyo, itong si Moses, within 40 years, ay bumigay na rin, mga kapatid, dahil nung makita niya yung mga Israelites sumasamba sa guyang ginto, ay hindi na niya makontrol din yung kanyang sarili, na ibinagsak niya yung 2 tapyas na bato. Kita niyo mga kapatid, pero napakabuti ng Panginoon at maunawain ang ating mahal na Diyos. Dito pinapakita rin kung gaano ang Panginoon ay nagiging matiisin, nagiging understanding sa kanyang bayan para lamang ipakita niya na siya ay mayroong pagmamahal sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Maraming salamat po. Yan, thank you po, Pastor Meneses. Yan, at sa mga nag-reflect, napakaganda po nating reflection. Marami pang pwedeng sabihin, pero tayo po ay nasa oras na. Dadako na po tayo sa pagbabasa at reflection sa Lest We Forget. Napangunahan pa rin po tayo ni Pastor Noel. Pastor Noel.
Salamat po muli mga kapatid sa inyo pong ibinahaging reflection natin sa Bible reading. Ngayon po, nasa devotional reading po tayo. Ano po, baka ating malimutan at tayo po ngayon ay nasa title po, ang pag-usbong ng camp meeting, ikatlong bahagi po ito. Binabanggit po sa Isaiah, Kapitulo 25, talatang 6, at sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay. So may binabanggit po ditong matatabang bagay. Ano kaya ito? Ang mga matatabang bagay sa Biblia ay mabubuting bagay, mga espiritual na pagpapala, katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hindi lamang nagsalita ang Diyos tungkol sa mga kapistahan na matabang bagay sa lumang tipan, kundi pati na rin sa dakilang kapistahan sa langit na mga tinubos sa katapusan ng panahon. Samantalang gaya ng pananaw ng unang mga Adventista, ang pagpupulong sa kampo ay isang kapistahan na matatabang mga bagay. Sa camp meeting noong 1868, ibinigay ni Ellen White ang pinakatemang pahayag. Isinaad niya ang tungkol sa mga pangangailangan ng bayang Adventista at inihanda ang mga pag-iisip ng mga dumalo para sa darating na kapistahang espiritual. Gaya ng pagkasabi nito ni Uriah Smith, inilagay niya ang mga kapatid sa tamang paraan ng pag-iisip sa mismong simula. At silang hindi pa nakakakita sa pangangailangan ng ganitong pagtitipon, kung meron man, ay tiyak na nakita na ito ngayon, kung kailan malinaw na nahayag ang mga katunayan nito. O gaya na iniulat ni Joseph Clark, ipinadama sa atin ng patutuo ni Sister White ang katulad na naramdaman ng mga alagad noong tinanong nila, "Ako ba, Panginoon?" Punong-puno ito ng babala na inuudyukan ang mga tao tungkol sa mga pagkakataon, sa mga pagpupulong at mag-usap tungkol sa mga makalangit na bagay imbis na makalupa. Mahalaga ang pangangaral sa Wright, kung saan nagsalita ng 6 na beses si James, 5 beses si Ellen, 4 na beses si J.N. Andrews, at 1 beses si Nathan Fuller. Iniulat ni Smith na ang mga mensahe ay nagnininga sa apoy ng katotohanan para sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, gusto na ng lahat ng estado sina James at Ellen sa bawat taon. Ginawa nila ang kanilang pinakamabuti na sumunod na isinasakripisyo ang malaking bahagi ng Agosto hanggang Oktubre para sa layon ito sa loob ng maraming tao. Sa camp meeting na iyon sa Wright, Yan, dali mo na lang. mga 300 katao ang rekordo sa loob ng kampo at ilang daang tao ang nanatili sa mga bahay sa malapit, anupat umabot sa 1,000 ang dumalo sa linggong iyon. Siyempre pa, dumami ang dumalo noong katapusan ng linggo na umabot sa 2,000 at malamang na umabot sa 3,000 kung hindi dahil sa napakalakas na ulan. Na maglaon ang mga camp meeting ay madalas na dinadao sa malapit sa mga lungsod para sa kapakinabangan ng malaking bilang ng mga Di-Adventista na inaasang dadalo upang marinig ang mensahe ng ikatlong anghel at ang kaugnay ng mga katotohanan. Marahil, ang pinakamatagumpay ay iyong camp meeting na ginanap sa Groveland, Massachusetts, kung saan halos 20,000 ang nagtipon noong linggo upang pakinggan magsalita si Ellen White tungkol sa pagpipigil. Anong pagkakataon? Anong pagpapala?
Mga kapatid, muli ang ating pong pagninilay dito o reflection natin dito sa ating devotional reading, ano po, papapansin po natin na may title pong pag-usbong na camp meeting. Ano po, ang camp meeting po ito daw ay sa panahon po ng ating mga pioneers ay ipinapakita po doon na yung mga nangyayari sa camp meeting, ito po ay spiritual daw na kapistahan, ano po, na ginaganap noon. Kaya nga po ang pahayag po dito sa ating reading ngayon, ano po, ay sinimulan po nila yung ganoong pagtitipon, ano po. At kung saan po ay talagang yung kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ay talagang ganun po ang pag-alab ng kanila pong pananampalataya. Sapagkat hindi lamang mukha ng kanila pong pagtitipon, ano? O tuwirang pagtitipon, kundi ito po ay spiritual na pagtitipon na kung saan, ano po, yung salitang na binasa natin na matatabang bagay, ano po, na may kinalaman po pala ito sa mga spiritual na pagpapala at katuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, mapapansin po natin na tulad po ng mga mensaheng po naganap noon, ay malino po na ang pagtitipong yun ay talagang ano po, hindi lamang sa mga Adventista, ano po, ay pinanukala din po nila na ang mga hindi pa kapananampalataya ng mga panahong yun, ano po, ay makarinig ng dalisay na ebanghelyo mula doon sa mensahe ng tatlong anghel. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon mga kapatid, di po ba katatapos lang ng ating camp meeting sa buong kampamento ng Central Luzon Provinces Mission, ano po. At ang diwa po ng ating camp meeting, ano po, na ito po ay sinasabuhay natin, ano po. Sapagkat ito ay pagnanais ng ating Panginoon Diyos sa isang espesyal na panahon, magkakasama tayo sa isang espesyal na panahon, panibagong pagtatalaga, ano po, sa isang espesyal na panahon ng ating pagsasama-sama bilang bayan ng ating Panginoon Diyos, ano po, ay isang bagay po na pag-alabin ng ating pong pananampalataya. Kaya po, kasama natin ang ating Panginoon Diyos sa mga panahon yan. Ano po, kaya ang sabi pa rito, ano po, katulad po ng camp meeting, ay isang paalala na kapag ka ang bayan ng Diyos ay nagkaisa, ano po, sa panalangin, nagkaisa sa pakikinig, nagkaisa sa pagsunod, ay dumarating po ang matatabang bagay mula sa langit. Hindi lamang dito tayo magka-camp meeting mga kapatid, ano, sa lupang ito. Kundi doon sa binasa natin kanina, hindi lamang ito ay dakilang kapistahan dito, kundi maging dakilang kapistahan ito doon sa langit para sa ating mga tinubos. Ang sabi ng ating pong Bible reading. Good morning po and God first morning po sa lahat. Pagpalain po ang lahat. Thank you, Pastor Amen. Noel. Kita ko nagtaas si Brother Melvin. Brother Opo. Melvin. Dagdagan ko lang, konti lang, mga dalawang pangusap. Ano po? Yan, nakita natin part 3 na itong pag-usbong ng camp meeting. Ano po? Wala namang sa mga camp meeting, walang naipakitang pangit mga kapatid. Sabi nga dito sa Leslie Porket, ito ay banal. Ano po? Ito ay pagpapalakas ng ating espiritualidad. Ano po? Alam niyo po ba na araw-araw meron tayong camp meeting, umaga tsaka gabi. Dito yan sa God First Morning at sa Missional Evening, ano po. So, kung tayo gusto natin maging matatag, sabi nga kanina sa Bible reading, ano,
dapat patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong kumunik sa Kanya sa pamamagitan ng mga camp meeting na ito na kung saan nagagawa na natin ng virtual and online po. Ay dapat patuloy natin itong i-share sa iba yung mga nandito ngayon. I-share nyo po. Kahit di sila manood, basta i-share nyo po. Manood tayo, mag-devotional tayo. Tapos sabi nga ni Pastor Noel Manalonsong, hindi lamang dito sa lupa natin gagawin yan, maging sa langit na bayan. Kapag tinanong natin ang bawat isa, sino pumunta sa langit, sino gusto pumunta sa langit kasama ng Panginoon, lahat yan gusto. Pero sino yung gusto makipag-camp meeting sa atin sa God First Morning? Yung iba ay hindi makapanood, hindi makapag-sacrifice. Pero wag tayong wala ng pag-asa. Dati maabot na tayo ng 120 dito sa Zoom, Pero maaaring iba bumalik lamang sa Facebook. At iba naman kasi nagkaroon na ng pasok. Pero wag tayong mawawala ng pag-asa na itong mga kapatid natin na pwede natin i-share, huwag tayong magsasawa mag-share. Itong camp meeting ay na ginawa para sa pagiging papalakasan ng bawat isa, papalakasan ng bawat isa. So yun lamang po at salamat po sa panahon. Amen. Thank you po, Brother Melvin. Yan, meron pa po ba? Napakaganda po talaga. Ayun na po, Pastor Noel. Ayan. So, tunay po na napakalaga na itong ating devotional. Maganda po yung point ni Brother Melvin. Araw-araw tayo may camp meeting dito at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Malaking bagay po yan sa ikalalago ng ating pananampalataya. Yeah. So, itaguyod po natin ito. Yan, i-promote kasi ito po yung isa sa mahalagang gawain, program na nakatutulong po sa ating paglago sa ating pananampalataya. Yan. Kung wala na po magre-reflect, dadako na po tayo sa ating video. Yan. Maraming salamat po sa... Pastor. Bagay po ni Pastor. Ay, sige po, Sister Net. Noel. Ay, okay, opo. Sorry po. Kay Pastor Noel. Tayo na po ay manalangin. Prayer, Pastor Noel. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, itinataas namin patuloy ang inyong banal na pangalan. Muli sa araw na ito, ipinagpapasalamat namin ang buhay aming muling nakamit mula sa inyo. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa God First Morning na ito'y, Panginoon Diyos, ay programa po ninyo, Panginoon, upang akayin po kami lahat sa isang patuloy na masiglang pagpapauna ng paglilingkod namin sa inyo. Salamat, Panginoon Diyos. Mula doon sa aming pong Bible readings, maging sa devotional readings, pinagpala nyo kami. At patuloy kami pagpapalain ngayon sa pagpapatuloy po ng God First Morning. Samahan pa ang mga may bahagi ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Noel. Tayo po yung dadako na sa ating pong video. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome.
The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, maraming salamat po sa ating pong patuloy na pagtangkilik sa ating God First Morning. Tayo po'y dadako na sa ating testimony. Ang mga una po sa ating testimony ay si Brother James Banguero at Pastor Titer Munding. Hindi ko po sure kung nandito na si Brother James. Hindi ko pa nakita yung kanya pangalan. Yan. Kung wala pa po, ay ibigay po natin kay Pastor Titer ang pangunguna po sa ating pong testimony. Pastor Titer? God first morning po mga kapatid. Pastor Rachel, very clear po ba yung aking boses? Yes po. Malinaw po, Pastor. Kasi nangangamba ako gawa ng minsan mahina signal po dito eh. Okay mga kapatid, God first morning po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sa mga narinig po natin sa umagang ito. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat nadadagdagan tayo ng kapangyarihan para tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya. Salamat po, Pastor Rachel. Gusto ko pong mag-testimony sa inyo. May kinalaman po sa COP. Napakaganda po nung aking pong naging karanasan sa COP. Ano po? Kami mga pastor kasi ay yung aming tithe ay automatic at kinakaltas na po nating opisina ang aming mga tithes. Kaya salamat sa Panginoon, hindi na kami matutukso at hindi na namin makakalimutan yung aming mga tithes sapagkat automatic na po itong kinakaltas. At salamat din at meron kaming kalayaan pagdating sa offerings. At ibibigay namin yung narapat. Dati po ako po yung nagpa-practice na po nito eh. Kaya sinusubukan ko po kasi ang aking pong paniniwala nung ako po ay mabautismuhan
ay kumbaga isinabit mo na yung ating yung buhay natin sa Panginoon. Ibig sabihin ay habang tumatagal ako bago yung ako mabinyaga, habang tumatagal Pastor Rachel ay naiintindihan ko sabi ng Panginoon ay lahat ay dapat iiwan, isuko sa Panginoon. Kaya nung ako ay nagkaroon ng hanap buhay, patuloy na sinusubukan ko na po itong 10% or more, pero hindi ko sinasadya, hindi lang systematic yung pagbibigay. Pagkasobra, nakikita kong kailangan at nakikita kong kumbaga sa gawain ng Panginoon ay minsan sinusubrahan ko yung pagbibigay ko ng offering. At mayroon pang minsan may matutukso ako na gusto ko ibigay lahat. Yung kung ano meron sa akin, parang ganun po. So, napakabuti ng Panginoon, hindi naman niya ako pinababayaan. At hindi naman siya nagkukulang sa akin. Tama lang, meron lang. Hindi katulad na minsan sobra yung binibigay ng Panginoon. Minsan naman kulang. Pero dito pa ako lumalago sa ginagawa ng Panginoon sa akin. So, ngayon po ay dahil nga po yan na pag-aaralan na po natin yung COP, yung systematic benevolence, yung organized order, talagang tinuruan tayo ng Panginoon o tinuruan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng COP kung paano yung tama at sistemang pagbigay ng pagbabalik ng aking pong offering. So, and then, sa ngayon po, ay kumbaga sa ngayon ay talagang totally practice ko na po yung pagbibigay. Practice na po namin ng aking pong asawa yung pagbibigay ng COP. More than 10% o 10% or more. Sinisikap po namin na hindi bababa ng 10% yung aming pong offering. Dahil yun po ang principle na ibinigay sa atin ng Panginoon at ipinaunawa sa atin ng Panginoon yung ganitong klase ng system ng pagbabalik ng ating pong offering. So kaya ayun, sa akin karanasan, mga minamahal na mga kapatid, hindi naman kami pinagkukulan ng Panginoon, tsaka maraming changes, yung mga worries ko, yung mga doubt ko, ay unti-unting nawawala. Yung mga ibang bahagi o ilang bahagi ng aking mga kahinaan ay pinapalakas ng Panginoon buhat nung nag-practice ako nito. Yun po yung napapansin ko ngayon sa aming pong buhay pagdating po sa COP, sa pagbabago, sa pagsasaayos ng aking pong pagbibigay o pagbabalik at paglilingkod sa ating Panginoon. At ang nabuo kasi sa akin pong principle sa pagbibigay ng offering, yan talaga yung baga diyan mo malalaman yung pagsuko sa Panginoon na ibinabalik mo talaga yung sa Kanya at saka totally yung puso mo ay nasa Kanya, kasi nakalagay naman sa Bible na puso natin, kung saan yung ating kayamanan, nandun ang ating puso. Sabi ng Panginoon, kung mas mahalaga sa iyo ang family mo nang higit sa akin, kung mahalaga sa iyo ang mga bagay na yan, at hindi ka susunod sa akin, ay sabi ng Panginoon, ay walang halaga ang lahat ng mga bagay. So marami pang mga sinasabi sa Bible, maging ating Panginoong Hesus, itinuturo niya po sa atin yung mga bagay na yan. Kaya napakabuti natin Panginoon na sa pamamagitan ng COP, ng programang ito, ay naisasaayos natin, nagiging maliwanag sa atin yung ating pong paglilingkod. Lalo may kinalaman po sa ating pong pananalapi. And then, sa ngayon mga kapatid, sa experience ko, dito sa distrito ko, ay meron ditong mga church na aking pong nahahawakan na talaga nag-report sila, sinusubukan po nila yung COP. At ayon sa record ay nakita ko na may mga kapatid na hindi pa rin talaga nagpa-practice ng COP. At isa-isa ko pong ini-encourage, dinadalaw, tinatanong, tina-challenge,
Na kasi yan po talaga yung promise ng Panginoon, kailangan i-challenge. Sabi ko, subukan natin ang Panginoon at ipanalangin natin na sana maramdaman natin talaga yung tunay na paglilingkod, hindi lamang yung sa ating presensya, kundi maging sa ating mga ari-ari-ari, kailangan po nating maglingkod. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga kapatid. At isang kapatid dito na tuwan-tuwa siya dahil sa ganong klaseng pag-encourage ko sa kanya. Tuwan-tuwa siya dahil sinubukan niya ay hindi nagatubili ang Panginoon na pinagpala po siya. Siguro minsan mapapanood po natin yung kanyang testimony tungkol dito sa COP. Ano po? So, yan, unti-unti po na dumadami po dito yung mga nagsi-COP sa distrito. Tuwan-tuwa sila pag nagkikwento sila tungkol dyan sa kanilang mga naging karanasan. At ayun, patuloy pa rin po ako nanalangin. Sana lahat ng mga kapatid ay maintindihan yung COP, not because it is parang monetary style, hindi po. Kundi ito ay pagsasanay ng ating puso. Sapagkat totoo po sinabi ng Haring Solomon na ang ugat ng kasamaan talaga ay yung pag-ibig sa salapi ng higit sa pag-ibig natin sa Panginoon. Sana mas lalo nating mamahalin ang ating Panginoon kaysa sa mga bagay na meron tayo. Mas priority natin ang Panginoon kaysa sa mga bagay na pinapriority natin sa ating buhay. So, yan mga minamahal mga kapatid, ang aking pong initial na mga karanasan pagdating sa pag-launch ng programang ito ng COP. Malaki po ang naitutulong ito mga kapatid, hindi dahil sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon, gayon din, ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Kaya nakabuo po ako ng principle na once na inuna mo ang Panginoon, o once na naglingkod ka sa Panginoon, paglilingkuran kayo ng Panginoon. Hindi lang sa pamamagitan ng salapi, kundi maging yung spiritual mo, yung kabuuan ng pagkatao natin, yung 4 na aspeto, ay lalong magiging malusog. Ayan lang, Pastor Rachel, ang aking pong testimony sa umagang ito. God first morning po sa ating lahat. Yan. Thank you, Pastor Tar. Salamat, Pastor Tyler. Salamat. Yan. Magandang testimony. Purihin po ang Panginoon. Yan. Tayo po ay nasa 100 na po ang ating bilang. Saktong-sakto ito. At hindi ko po alam kung andito na si Brother James Banggero. Siya po ay magte-testimony rin. Kasama na po ba natin siya? Okay, hindi ko po nakikita yung kanyang pangalan. Kung wala, Pastor, dako na tayo sa ating Council on Stewardship. Okay po. Yan. Dako po tayo sa ating God First video. Marami pong salamat sa mga nag-comment kanina sa ating Bible reading. Okay po. Dako po. Sige po. So total wala yung isang testimony. Meron lang akong konting, hindi to testimony kundi paalala sa mga narito ngayon at sa mga nasa Facebook live po. Unang-una yung patungkol dito sa COP, no? Bilang treasurer, nakikita namin yung figures, nakikita numbers lang nakikita namin. Baka kasi meron dito na akala natin pag natin yung binibigay nating tithes ay okay na, no? Ito po ay malaking pagkakamali at pagkakasala sa Panginoon bilang pagnanakaw na ating binawasan yung ating tithes para maipakita natin na meron tayong COP. So paalala lang, ay hindi po ito ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay matutunan natin itong giving. Ito ay liberality. Ang liberality ay spirit of heaven, At sabi nga ni Pastor Menez kanina, ang umiibig hindi makakaibig. Ang hindi nagbibigay, ngunit magbibigay ang hindi umiibig, So yan, sino ang kami mga treasurer, nakikita lang namin numbers, pero ang Panginoon kita niya yung laman ng ating puso. Kung ito ba ay talagang tapat, ito ba ay tunay, tayo ba talaga ay mahal natin siya, tayo ba ay nagpapakita lamang na tayo nagsisi-COP, So yan, isang magandang paalala na yan sa atin sa umaga na ito. Tandaan natin na hindi natin kayang dayahin ng Panginoon, Sarili lamang natin yung ating nadadaya.
Ngayon, i-play natin yung God First video. Ang ginawa ko pong sistema dito, Pastor Nelson, kasi minsan madalas na uulit yung iba. Nung ginawa ko series simula, mapapansin nyo simula 2023 pa ba. So kasi para wala tayong malaktawan na mapanood natin lahat. Sige po, panoorin po natin ang God First video. Pagsira sa sumpa, December 16. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Bagaman ang tubig nito ay bumula at umugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Mga Awit Kapitulo 46 versikulo 1, 3. Si Sonny ay isang Waldensian, isang proyekto sa Global Mission kung saan nakatira, nag-aaral, at naglilingkod ang mga kabataang Adventist sa isang secular na universidad sa Middle East o North Africa. Ang mga estudyanteng ito ay nakikipagkaibigan habang nag-aaral at tahimik na ibinabahagi nila sa kanilang mga kaibigan ang mensahe ng kaligtasan kay Jesus. Nakilala ni Sonny si Salma, isang lokal na estudyante na miyembro ng isang hindi Kristiyanong pamilya. Naging magkaibigan ang dalawang babae. Nalaman ni Salma na ang kanyang bagong kaibigan ay isang Adventist Christian. Si Salma ay tinuruan ng kanyang pamilya na maging maingat sa mga Kristiyano, ngunit si Sonny ay tila napakabait at tapat. Habang lumalago ang kanilang pagkakaibigan, tinanggap ni Salma ang imbitasyon ni Sonny na dumalo sa mga pulong ng Biyernes ng gabi sa bahay ni Sonny. Nagustuhan ni Salma ang pakikipagkita sa iba pang mga Adventist at nasiyahan sa kanilang mapagkaibigang pag-uusap. Nang malapit nang matapos ang school year, inimbitahan ni Sonny si Salma na bisitahin ang isang Adventist church kung saan halos lahat ng pumapasok ay mga international students. Nasiyahan si Salma sa mga pulong, ngunit nalaman ng kanyang mga magulang na siya ay dumadalo sa isang Kristiyanong simbahan. Binalaan nila si Salma na isusumpa silang lahat kapag naging Kristiyano si Salma. Ngunit nagpatuloy pa rin si Salma sa pagdalo sa simbahan. Di nagtagal, humiling ng pag-aaral sa Biblia si Salma. Linggo-linggo ang pag-aaral ng mga babae ng Biblia. Ngunit nag-aalala pa rin si Sonny na masumpa ang kanyang pamilya kapag naging Kristiyano si Salma. Isang Sabbath, ang grupo ay nakibahagi sa isang aktibidad sa pagninilay-nilay kung saan ang bawat isa ay kumuha ng isang card at binasa ang teksto ng Biblia dito. Mababasa sa card ni Salma, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 31. Napagtanto ni Salma na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang sumpa na babagsak sa kanya o sa kanyang pamilya. Tumayo siya at sinabi sa lahat habang nanginginig ang kanyang tinig na gusto niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at magpabinyag. Napaiyak sina Sonny at Salma sa tuwa. Ang mga karanasang tulad nito ay nagbigay inspirasyon kay Sonny na magpatuloy sa paglilingkod bilang isang mag-aaral na Waldensian. Mananatili ako sa Middle East para magkaroon ng pakikipagkaibigan sa mga taong tulad ni Salma. Ito ay isang mahusay na paraan upang maantig ang puso ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus sa rehiyong ito. Ang bahagi ng ating mga promised offering ay nakakatulong sa pagsuporta, pagsasanay, at pagpapadala ng mga mag-aaral na Waldensian tulad ni Sonny sa mga universidad sa Middle East at North Africa. Maaaring hindi tayo makapunta at makapaglingkod sa lugar na katulad nito. Ngunit maaari nating suportahan ang mga maaaring maglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tapat na mga handog na pangako. Maging bukas palad tayo.
Okay, purihin po ang Panginoon. Again, sa pagpapatuloy po, tayo po ay nasa part 4 na ng ating programa at dadako po tayo sa Devotional Council on Stewardship Reading na pangungunahan po tayo ni Pastor Charlito Mesa, kasama po ang reflection sa mga bagay na ito. Bigay po natin kay Pastor Mesa. God first morning po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling nagkasama-sama sa platform po na ito upang ipagpatuloy po natin ang ating pagsisiyasat ng ating mga sarili kung tayo po ay nasa matuwid na landas bilang isang mabuting katiwala ng ating Panginoon. Ang ating babasahin po ngayon at bibigyan ng reflection ay matatagpuan po sa chapter 49.3, isa sa mga lambat ni Satanas sa kaluluwa. Okay? Ang sabi po dito, ang lahat ay dapat magsagawa ng pagtitipid. Sikapin ng sinumang manggagawa na pangasiwaan ang kanyang buhay na hindi siya magkakautang. Kapag ang sinuman ay kusang pumapasok sa pagkakautang, ipinupulupot niya ang kanyang sarili sa isa sa mga lambat ni Satanas na inihahagis sa mga kaluluwa. Rihin po ang pagkabasa ng testimonyang ito na isang napaka magandang paalaala sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito ay magsagawa po tayo ng pagtitipid. And this is a command. This is imperative, no po mga kapatid. At ang pagtitipid ay isang napaka mabuting kaugalian ng marami sa mga Pilipino. Sana hindi lamang basta Pilipino, kundi ang pagtitipid ay isa sa mga practices ng marami sa mga Adventista. Tama po ba mga kapatid? Ang pagtitipid ay isa sa mga magagandang practices, no po, or practice ng pagiging isang mabuting katiwala. Mga kapatid, ang pagtitipid ay nagaganap hindi lamang sa panahon na tayo ay nahihirapan sa ating mga pinansyal na mga kalalagayan, kundi ito po ay nagaganap sapagkat atin pong iniisip kung papaano tayo mawawalan ng mga mabigat na pasanin sa loob ng ating mga isipan. At dito ay minsan sa ating pagtitipid ay tinitingnan natin ang ating mga paggastos. Po, minsan kapag lumalaki ang ating mga gastusin ay tayo ay nagkakaroon ng mga tinatawag na cost cutting. Yan. Inaalis natin yung ilang mga bagay na kung saan ay nagdudulot ng sobra-sobrang paggastos. At tayo ay nagkakaroon ng isang matatag na desisyon upang maabot natin ang tinatawag nating matibay at matatag na pinansyal na kalalagayan at financial security. Upang maisagawa po natin to mga kaibigan ay mayroon pong mga ilang mga bagay marahil na tayo ay mga practical nating isasaalang-alang. No po? At ito yung mga tinatawag na mga characteristics na nabubuo sa ating mga buhay kung tayo ay magsasagawa ng pagtitipid. Mailalayo tayo sa tinatawag na mga paninilo. Kasi si Satanas, ang sabi po sa atin dito ay inihahagis niya ang kanyang lambat at ito ay ipinupulupot sa atin. Ipinupulupot sa atin upang tayo ay kanyang masilo at kanya tayong sa pagiging magastos
ay tayo ay mabiktima, okay? Mabiktima ng isa sa mga nais na mangyari ni Satanas sa ating mga buhay ay magkasala. Yan. So ito po yung mga guiding principles na aking nakita at aking na pagbubulay-bulay. Magkaroon po tayo mga kapatid na ma-develop po natin yung tinatawag nating frugality. No po? Itong frugality ay pagiging mindful po natin sa ating mga paggastos. Okay? Tingnan po natin kung ano yung ating mga dapat alisin, ano dapat ang ating gastusin. No po? Ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yan po ay frugality. Ang sumunod po mga kapatid ay develop po natin yung pagiging isang marunong mag-budget. Okay? Sabi nila, yung ilan sa ating mga kababayan ay mga mga kuripot. Budgeting is not thriftiness. Yan. Hindi po yun pagkukuripot. Kundi po ito ay pananatili, okay, sa isang matatag na desisyon na pag-manage ng ating mga pananalapi o ng ating mga resources. Yan. Kasi alam po natin na ang ating mga resources ay hindi po yan sumusobra. Lagi po yan limitado. Kaya pinapanatili po natin yung prinsipyo ng tinatawag na pagiging isang ekonomista sa loob ng ating mga tahanan at hindi lamang sa ating mga tahanan kundi sa personal po nating buhay. Magkaroon po tayo, develop po natin yung isang characteristics na marunong po tayong mag-budget. At pangatlo ay magkaroon po tayo ng pagpa-prioritize. Ano ba talaga ang higit na pangangailangan? Yun bang aking pangangailangan o yung aking kalayawan? Yun bang ano ba ang mas higit na mas mahalaga sa aking pangangailangan sa araw na ito? Yung ako ay magbibigay ng tawag niyan, kailangan kong abot ba talagang bumili ng bagong sapatos na meron pa naman akong dalawang sapatos na pwedeng masuot? Or bubili ako ng Adidas na kung saan or ng mga sikat na mga sapatos na kung saan ay mai-stock na yung mga ibang sapatos pagkatapos hindi na magagamit at masisira na din kapag dapa. So ipa-prioritize po natin. At i-develop po natin yung tinatawag na pag-iimpok. Ayan, pag-iimpok. Ito sa sinasabing ito ni Miss White sa atin na pagtitipid ay isinasama po dito sa ilalim ng pagtitipid ang characteristics ng pag-iimpok. No po? Magsiset tayo ng ating portion ng ating mga kita upang ito ay magagamit sa panahon ng mga emergencies. Sa pagtitipid po mga kapatid ay tinuturuan po tayo dito ng tinatawag na pagiging resilient and resourceful. No po? Napakaraming bagay no po, na kung saan ay minsan nasa ating mga bahay ang kinakailangan natin na na kinakailangan na huwag masayang. Okay? Magagamit pang muli. At dito po mga kapatid ay makikita na po na tinutulungan tayo na magkaroon ng financial discipline. Yan. So mga kapatid, dito sa prinsipyong ito na pinakikita sa atin, ay nakakaiwas po tayo sa mga lambat ni Satanas. Ano po ito? Mga lambat na ito o lambat na ito o mga ipinupulupot na ito ni Satanas sa atin. Sa akin pong ninilay-nilay ay kapag ka ako ay nagtitipid ay nababawasan yung aking tinatawag na financial stress. Kasi nga ay naitatabi ko yung iba at nababudget ko yung aking pera. At ang pagkakautang ay nagbibigay po ito ng aalalahanin sa kung papaano magbabayad, no po? At minsan kapag ka nangutang ka ng medyo mataas ang tubo ay mas lalo pa po uling
nagkakaroon ka hindi lamang ng isang utang kundi pangalawang utang. At paulit-ulit po ito mga kapatid. At pagka tayo po ay nangungutang, ito po ay nagbibigay sa atin ng tinatawag nating emotional stress. Nag-aalala tayo kung papaano tayo makakapagbayad. At kapag tayo ay nagkakaroon na ng mga emotional stress, ay nagdudulot po ito ng tinatawag nating pagkakasakit. Nagdudulot din po ito ng tinatawag na paglilimita sa ating financial freedom. Kasi nga, kung tayo daw po ay nangungutang, tayo ay alipin ng ating mga pinagkakautangan. Okay? At ang pagkakautang din po mga kapatid ay sumisira din po ng magandang relasyon. Minsan sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan. Kasi nahihirapan tayong magbayad, kaya medyo naging alof o nagiging aware na sa atin yung ating mga kaibigan o yung ating mga kamag-anak na wag na tayong pautangin. Kaya yung relationship ay nasisira. Ito po yung mga tinatawag na mga lambat ni Satanas na inihahagis sa kaluluwa upang tayo ay maging biktima dulot ng sobra-sobrang paggastos at hindi tayo nagpa-practice ng tinatawag na pagtitipid. At kaya nga po mga kapatid, tayo ay tinatawagan na tayo ay mag-ingat sa ating mga paggasta ng ating mga pananalapi sapagkat isa sa mga kalooban ng langit na tayo ay magkaroon ng isang matatag na kaisipan tungo sa pangangasiwa ng ating mga tinatangkilik upang mas lalo pa tayong makapaglingkod sa ating mga puso, sa ating isipan, buong-buong ipaglilingkod natin sa ating Panginoon anuman ang level ng ating kalalagayang pinansyal sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, marami pong salamat, Pastor Mesa. Yan, napakaganda po ng ating Council of Stewardship. Napakagandang paalala po sa ating lahat. Pagkat alam natin, ito po ay talagang napakahalaga. Yung paninilo ng kaaway. At nakita ko po rito yung solusyon. Yan, para doon sa paninilo, yung magandang payo po na na-share po sa ating economy. Ayan, yung economy. So, napakahalaga po ng mga kapatid. Yan, upang tayo ay kaiwas sa binanggit po na paraan ng kaaway pagkakaroon ng bagay na ito. Meron po ba sa ating mga kapatid, sa ating mga kamanggagawa na narito na gusto pong mag-reflect, karagdagan, sa ating pong pinag-aralan, sa ating pong Pastor, sige po. Alam, sir. Sige, pasensya na kayo doon. Okay, magatid lang sa klaa. So, mga kapatid, napakaganda po ituro talaga ang stewardship. Lagi ko pong binabanggit yan na ang pinakamainam na ituro mga kapatid ay ang stewardship sa loob ng ating iglesia. Kasi it covers all. Not only the tithes and offering, it covers all. Lahat ay sinasaklaw nito maging uri ng ating pamumuhay. Itutuwid ang mga mali ng ating buhay, mga kapatid. Kaya kapag ang tao ay marunong nang magbalik ng kanyang ikapo at ng kanyang handog sa Panginoon, tinuturuan din niya ang kanyang sarili kung paano gamitin ng tama ang natitira. Bakit mga kapatid? Bakit? Dahil matututo na siyang mag-economy. Matututo na siyang, kung sabi ni Mrs. White dito, practicing economy. Bakit mga kapatid? Kasi talagang ibabudget niya ng tama yung natitira, mga kapatid. Kasi kapag ang ating income ay 100% at makikinig tayo sa ating sariling gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganon, kulang pa talaga mga kapatid ang ating income base sa ating mga kagustuhan. Kaya nga mga kapatid, kaya napakainam
na ituro ang stewardship principle, itutuwid nito ang ating buhay mga kapatid. So dito ay binanggit ni Mrs. White yung salitang net, sa Tagalog ay lambat mga kapatid. Kapag ang isang tao ay ugali niya ang pangungutang, mga kapatid, lambat. Alam natin ang salitang lambat mga kapatid. Ito ay ginagamit ng mga mangingisda. Kapag ang isang isda ay nalambat na, hindi na siya makaaalis. Pag-aari na siya ng may hawak ng lambat. So kapag ang isang tao ay ugali niya ang pangungutang, alipin tayo ng ating pinagkakautangan. At hindi lamang yun mga kapatid, alipin tayo ni Satanas. Mahirap tayong makakabangon mula sa pagkalubog ng kautangan kapag ang isang tao ay ugali niya sa kanyang buhay ang pag-uutang. Kaya nga mga kapatid, kapag ang isang tao ay natutong magtiwala sa Diyos, ibabalik niya ang para sa Panginoon at maghahandog siya sa Panginoon mga kapatid. Matututo siyang magtipid, matututo siyang mabuhay sang-ayon sa natitira na ipinagkakaloob sa kanyang Panginoon. So yun lang Pastor Russell. Salamat po Pastor Mesa sa napakagandang reflection. Thank you po, Pastor Nelson. Napakagandang payo at paalala yung mga binanggit po sa atin natin mga kamanggagawa. Ayan, so economy, ang magandang nakita ko po rito yung pag-una sa Panginoon, yung God first. Yung binanggit ni Pastor Nelson na pag inuna talaga ang Panginoon, i-guide tayo dun sa mga tamang pamamaraan. Ayan. So napakaganda po ng paalala po na yun. Meron pa po ba sa ating pong mga kapatid, mga manggagawa, gusto po magdagdag sa ating pong reflection? Ako po, Pastor. Sige po, sige po. Ako po ba yun, Pastor Russell? Opo, sige po. Opo. Ano lang po, yung simpleng natutunan ko po lang ng pagiging yung tamang pagtitipid. Pag namimili po ako ng sapatos, halimbawa po pang basketball, hindi ko po ginagaya yung iba na sila po okay sa kanila yon. Sa akin po ay ang mga sapatos po kasi ngayon, halimbawa, lalo na yung pinakasikat, pinakamahal, yung mga Nike. Ang halaga po niyan ay pinakamura niyan po na maganda-ganda 7,000. No? 7,000 hanggang 9,000. Pataas po yan. Alam niyo po ang ginagawa ko, titingin po ako ng Nike na ang halaga halimbawa nga po 7,000. Pero hindi ko bibili yun. Ang bibilin ko po ay yung mas mura-mura na kung meron po akong 7,000 halimbawa, makakabili po ako ng sabihin natin tatlo na rubber shoes o 4, no? So yung pong ganon, ibig sabihin ay kasi matibay naman talaga yung Nike, maganda naman, no? Pero kung araw-araw halimbawa lagi ko pong gagamitin yon, masisira din po yun. Pero kung ang gagawin ko po ay yun nga po, imbis na isang sapatos lang sa halagang ganon ang bibilin ko, yung makabibili po ako ng 3 o 4, hindi mapagpapalit-palit ko po yun. Halimbawa naman po, yung puting sapatos. Ako maraming puting sapatos, pero hindi ko binibili yung mahal na puting sapatos. Kaya kung mapapansin po, laging puti po yung aking suot ko. Sa totoo lang po, nakakabili po ako ng mura lang. 5 ho ang nabibili ko na napakamura lang po noon. Pero palit-palit nga po siya. So hindi po madaling masira. Kasi lagi nga pong ginagamit. So akala laging bago ng bago. Pero actually, naipagpapalit-palit ko lang po yun. Na imbis na bibili nga po ako ng mamahaling mga sapatos na ganun po, ay bumibili po ako ng mura lang. Tapos nga po, ay hindi lang po isa para hindi po laging nagagamit. Pero nung panahon po nung panahon ng pandemic, nakapunta po ako ng mall. Meron pong mamahaling sapatos na pangarap po ng mga kagaya ko pong mga baby boomer yung ganong sapatos. Wag ko na lang mabanggitin kung ano po yung brand dahil napakamahal po yun. Pero nag-sale po siya ng 60%. Naku,
naku, chance ko na to dahil hindi ako makakabili ng sapatos na gantong gustong-gusto ko kung hindi dito. Kaya nakabili po. Kaya may isip ko may malikot yung aking pag-iisip kailan uli kayo magkaka-pandemic para makabili uli ng mga well-discounted na mga. So yun lang po. So talaga kinakailangan maging tayo, maging matalino tayo sa ating paggastos. Kung lagi natin nasasabi na gagastos tayo, alam na po natin yun na bago tayo gumastos, nakapag-COP, yan lagi na po na narinig. At yung po natitira, kung ito man po ay 70 o 60%, hindi pa rin po sa atin yun. Kaya kailangan wise po tayo na ating gamitin po yun. Na dahil yun po ay pinagpapala tayo, hindi lang po para sa atin, kundi magsilbing pagpapala. So after that, yung ating paggastos na po, kailangan maging maingat po tayo, matalino tayo upang tama po yung ating paggamit. Yun lang po, at purihin ng Panginoon. Thank you, Brother Donnie. Yan, napakaganda ng pag tayo po ay magbabudget, yan, consider po natin yon, economy, napakaganda. At yung iba mahusay po dyan, talagang inaantay nila yung mga sales, hindi sila ron sa sobrang mga price kasi may mga ganun nga po mga pamamaraan. Baka meron pa pong gustong mag-reflect. Meron pa po tayong unting time. Ibigyan po namin kayo. Basta may reflection si Pastor Jerry. Ayo po, Pastor Jerry. Sa chat po. Pabasa nga po, Sister Net. Okay. Reflection from the reading, COS. May mga kadahilanan kung bakit naaakay at nadadala ang isang tao. Nabanggit ang manggagawa. Ang isa na sa mabigat na dahilan dito ay ang kakulangan ng practice. Una, ang practice ang pagtitipid para may maitabi o maimpok. Pag may naitabi, may mabubunot sa panahon ng pangangailangan na hindi kailangan mangutang. Learn from the principle. 20-20-60. Meron pa po, sabi ni Ricky Padilla, God first morning po. Yung sistema po sana ng mga literature evangelist na pautang ng mga books ay dapat mabago din. Dahil nilalagay din natin sa bitag ni Satanas ang mga tao. Dahil sa utang ng mga books ay nasisira ang relationship sa kapwa. Dahil hindi sila nakakabayad sa kanilang utang ng mga books at pati po ang mga LE ay baon din sa utang. Pastor Noel Manalungsong, sa panahon ngayon maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng utang dahil sa kagustuhang makamit agad ang mga bagay na hindi pa kaya ng kanilang budget. At lalo lamang nagpapalala ng krisis sa pananalapi ng maraming pamilya. Salamat po. Yan, thank you po. Magaganda po yung comment ng ating mga kamanggagawa, din nating mga kapatid. Yan, thank you po sa magandang paalala. Yan. Meron pa po ba? Na lang siguro po, bago po tayo dumako sa ating pong prayer, kung meron pa. Pastor, ako dun sa sinabi ni nung LE ni Ricky. Kasi po, ang hindi naman po sa pagbebenta natin nakapokus, kundi po bilang literature evangelist, nais po nating maibahagi sa kanila yon. Lalo na kapag po inilalapit natin yun, doon naman sa alam natin na walang kakayahan talaga na bumili ng cash o bumili agad-agad ng amount ng book. At nakita natin na talaga interesado sila na magkaroon ng gano'n, subalit kulang nga ang kanilang salapi. Kaya po nangyayari na ibinibigay ng ganong paraan ng mga literature evangelist. Kasi po, nais natin na makabahagi rin sila at mabasa nila na kasi gusto nila yung aklat sasabihin naman nila na wala pa silang ganong kalaking halaga. Kung po pwede ay hulug-hulugan nila.
Ang mga literature evangelist po, hindi naman po nakafocus dun sa benta para makakuha agad ng malaki salapi, may benta agad yung aklat. Kundi nais po natin na maibahagi kung ano yung mga nilalaman ng aklat na nakakatulong po sa kanila. At yun ang hinahanap nila, yung makakapagbigay sa kanila ng tulong, higit sa lahat sa kalusugan. At yung mga sa mga bata, yung mga values na kailangan matutunan ng mga bata. Kaya po, yun ang ginagawa ng mga literature evangelists. Kahit na nga po inaabonohan ng iba, dahil nga po gusto nila na makapag-share sila. Kaya yun po yung mga paraan na hindi po siguro may iwasan at hindi naman po siguro yung bitag ni Satanas. Yun lang po. Yan, maraming po salamat. Maraming salamat po sa magandang paalala. Talaga yung sakripisyo ng ating mga LE, yun na lamang po talaga. At may mga paraan na ginagawa po sila para yung ating mga aklat. So maganda paalala po yun, yung mga pamamaraan po na yun na nabanggit po sa atin. Magdagdag lang po ako, Pastor. Po, sige po. Tama po yung sinabi ni Ate Net, isang pamamaraan din po yun na masasabing hindi bitag ni Satanas. Bilang isang LE po, isang karanasan din po yung nagbigay ka ng pautang sa iyong customer, ay lagi mo siyang babalikan. Then isa po yun sa relationship, nagiging magandang relasyon mo sa iyong customer. Yung pagka naningil ka, pag-pray mo siya, at nararamdaman po nila. Kumbaga sa pag bagong binyagan ka, Pastor, sige lang, dahil hindi mo maiwasan yung bisyo mo agad, sige lang, pero sa panalangin, yung Holy Spirit, kumikilo sa puso, di po ba? Ganon din po doon sa aming pinapautang bilang isang LE. Yung masarap mo siyang babalikan dahil maniningil ka, hindi ka naman maniningil ng hindi maganda yung sasabihin mo, kundi yung isip mo, yung sinabi nga ni Ate Net na yung relasyon mo ay mabubuo doon sa iyong sinisingil. At yun din po yung pamamaraan para higit pa tayo makapag-share ng face-to-face sa atin po mga customer. Kasi po dito po mga kapatid, naging ko po yung binabalik-balikan ko. Kaya nga po meron tayong isang customer ko na masugid na nakikinig dito sa ating devotional sa FB Live. At purihin ng Panginoon dahil isa po siya sa kasama ko doon sa commitment card na ipinapanalangin, mga kapatid. Lamang po at happy God first morning. Amen. Salamat po, Sister. Yes. Yan, tuloy po. Pastor, dagdag lang po. Yun, tama. Thank you, Sister Lolit. Yun nga po sabi ko, isa rin yun sa talagang struggle po ng mga LE. Kaya talagang kapag panahon na talaga ng remittance, nag-aabono po ang mga LE. Minsan nga po nililibre ang libro basta nagustuhan ng client. At talagang ang relasyon yung binibuild namin dito na kaya kami bumabalik-balik sa kanila dahil gusto namin silang maging kaibigan at makakwentuhan, makahuntahan. At yun ang nagpapalapit po sa kanila. At yun, paulit-ulit na yun. O-order na po order yung pagka ikaw ay lagi. Ay, ito may bago ako. Baka gusto mo, titingnan niya yun. Kahit na po mahal at nakita nila na kailangan talaga nila, yun po, talagang ang mga LE, handa po yan tumulong, handa pong magbigay, kahit na po inaabunuhan. At minsan nga po talaga, may panahon na ibinibigay na lang po namin yung aklat kung talagang hindi talaga nila mababayaran. Yun po. Salamat po, Sister Net, Sir Lolit. Yan, puri po Panginoon sa lahat ng nagbahagi. Magpaalala ang lahat ng ito. Tayo po ay then United Prayer. Ang inyong lingkod po ang mangunguna sa adoration and confession. At sa ating pong Thanksgiving and supplication ay pangungunahan po tayo ni Brother Donnie Lustre. Yan. So ibigay po natin ng time sa ilang minuto para po sa ating silent prayer. Pastor, pakisama daw po yung
Amen, mga kapatid. Ano po? Grabe, no? Buti na lang naawat na. At baka maging World War 3 yun, ano? At medyo personal na ano kasi yun na comment, ano? Kaya iwasan natin yung mga personal na comment. Kasi hindi yan makakatulong, ano? Magiging sanhi pa yan ang usapan. So, di pala, kaya wala natin pansinin yung mga ganun, ano po? At kung meron tayong opinion sa kanila ay ipanalangin natin. Ano po, ipanalangin natin, mga kapatid. So yan, tayo mga kapatid, tayo manalangin. Maliwanag naman yung lesson, ano, magtipid. Tayo mga Adventista ay dapat matuto magtipid. Para sa sarili, para makagawa tayo sa gawain, para mapagbigay tayo sa gawain. Hindi yung titipirin natin ng Panginoon. Kaunti lang yung ating offering sa Kanya. Huwag po ganun, mga kapatid, ano. Magtipid tayo, hindi para makapag-ipon sa atin, kundi magtipid tayo para makatulong tayo sa gawain, ano po. At makita natin yung pagbibigay sa Panginoon ay isang senyalis ng pag-ibig natin sa Kanya. You cannot love without giving, sabi nga, no? But you can give without loving. So kung tayo nagbibigay lamang ng walang pag-ibig, yan po ay hindi pag-ibig. Yan pagbibigay lamang, ano? So dapat ang ating isipin ay nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon, ano? Giving with love. Ayan. Kapag mahal mo yung anak mo, ibibigay mo sa kanya yung pinakamainam na kaya mong ibigay, ano po. Yun. Ganun dapat ang tingin natin sa Panginoon. Dahil siya bilang nagbigay sa atin ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating talento, ating trabaho, yan. Ay dapat din naman na ipabalik natin ng pagmamahal sa Kanya. Matuto tayo magtipid, hindi para sa ating sarili. Unahin natin ang Panginoon. Ano po? Kaya sabi ko nga, itong ating devotional, camp meeting natin to. Araw-araw na camp meeting. Ano po? Araw-araw na camp meeting. So let us pray, mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga nito, nais po namin pasalamat muli sa inyo at muli nyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Sa umaga nito, marami na naman kaming natutunan. Ang aming panalangin ay ma-apply namin ito sa aming buhay. Kung paano magtipid, kung paano namin uunahin kayo, kung paano kami ay makapagbibigay ng may pagmamahal. Sapagkat ang nagbibigay ng walang pagmamahal ay hindi makakatulong sa amin, sapagkat ito ay nagiging aming obligation at requirements lamang, sapagkat ang nagbibigay ng may pag-ibig, ito ay aming naibibigay ang pinakamainam na kaya namin ibigay po sa inyo. Ang pinakamainam na kaya namin ibigay sa aming mga mahal sa buhay ay nawa matutunan din namin na ibigay sa inyo bilang aming Panginoong Diyos na nagpo-provide sa amin naming mga pangailangan. Salamat po, Ama, sa mga lessons na ito na patuloy na nagpapatatag sa amin. Patuloy na aming nagiging sandigan. Sa kabila ng mga pagsubok na darating sa aming buhay, kami magiging matatag. Kayo pa rin ang aming pipiliin. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, narito po ang aming mga mahal sa mga minamahal na kapatid kasama namin nananalangin. May mga personal prayer request po kami sa aming buhay, para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaanak, ang ilan sa aming mga kaibigan na nais namin na makasama sa pananampalataya.
Nawa po ang Holy Spirit ang manguna sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng aming mga sinishare. Sila ay mahipo, sila ay makinig, sila ay matuto, sila ay makilala niya po kayo. Salamat sa mga ganitong paraan na madali kami makapag-share sa kanila. Dalangin din namin ang kapatiran na narito ngayon, ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, sa kabila ng kanyang pagtatrabaho sa malayo, na siya ay malayo sa kanyang mamahal sa buhay. Siya po ay patuloy na natututo araw-araw. Ay patuloy niyo po siyang i-bless ang malusog na pangatawan at malulusog na karunungan na patuloy na nagmumula sa inyo. Ang gayon din ang sambahayan ni Nanay Nerissa at ang kanyang mamahal sa buhay. Si Brother Reynaldo Eusebio, ang naman pong pamilya, si Veronica, si Romnick, Erilia, at ang kanyang mamahal sa buhay ay makita nila ang iyong pag-ibig. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Ate Rebe ng buong San Leonardo Church, at ang mga kapatiran dito. Patuloy na makita ang inyong kabutihan. Patuloy nilang maranasan na matutunan din na mag-connect, manood dito sa God First Morning. Ganyan din ang mga kapatiran ng Gapan, ang kapatiran ng Peñaranda, ang kapatiran ng Bulak, at ang lahat ng kapatiran ng aming iglesia na narito nakikinig ngayon. Dalangin din po namin ang sambahayan Ate Lorna at Kuya Bobby sa kanilang araw-araw na pagtitinda sa kalsada. Kaya din ang sambahayan ni Brother Esmin, ang kanyang buong pamilya, ang kalusugan ng bawat isa. Patuloy niyo po silang gawing halimbawa ng pagtatapat, halimbawa ng pagiging isang katapat na katiwala sa kanilang nasasakupan. Maging daluyan daw sila patuloy ng pagpapala sa mga mangangailangan, lalo na sa inyong gawain. Dalangin din namin ang kanilang buong kalusugan ng pamilya. Ingatan at dalayo sa anumang karamdaman ng bawat isa. Hindi ng sambayan, Sister Juliet Barsibal, anuman ang kanyang mga kahilingan sa mga sandali na ito, kasama po namin ito sa panalangin. Si Sister Sweetie, Sister Hannah, Sister Teresita Direct Reyes, ang kanyang kalusugan na mapatuloy na maging malakas ang kanyang resistensya sa araw-araw. Ganyan din naman si Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, ang kanyang anak na si Mig sa kanyang pag-aaral, ang kanilang pamumuhay araw-araw doon sa Manila kung saan sila ngayon nakatira. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Evelyn, ang kanilang pinaplanong pagtatanim. Nawa ito ay maging daluyan ng pagpapala sa iba sa inyong gawain, dakilan Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pananim upang sa ganun mas maraming maitulong ang kanilang grupo sa gawain, sa pagtatapos ng gawain sa libutan na ito. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Mitch, ang kanyang anak na si Sean, ang kanyang anak na si Reniel, si Nathan, si Megan, at ang kanyang asawa na malayo sa kanilang bahay tahanan. Kalusugan ng panalangin namin para sa bawat isa at ang kanilang mga pinansyal na pangailangan. Ganyan din ang sambahayan ni Ma'am Nora Capiedes, ang kanilang pananim ay patuloy nyo rin pong ingatan at maraming maitulong sa kanilang sa pagtatapos na inyong gawain. Dalangin din namin patuloy na kalakasan ni Brother Leonard at ang kanyang patuloy na magiging tapat na katiwala. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz, kanyang dalawang anak, si Noriel at si Raf, at yung kanyang asawa na si Brother Nor, ay patuloy na pagpalain ng malusog na kalusugan at katatagan sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating at darating pa sa kanilang buhay. Ganyan din ang sambayan ni Ma'am Femi, Kuya Abner, si Ma'am Rachel, Tate Tony, buong guys, pupils, parents, and teachers. Patuloy niyo pong pagpalain sa bawat araw ng kanilang buhay. Ganyan din ang sambayan ni Kuya Narsing, Kuya Monting, Kuya Melchor Canlas, si Sister Maria Isabel Santiago Makasakit, ganyan din ang kanyang mamahal sa buhay, si Sister Belinda Salvania, Sister Rose Chris Encarnado. Kasama rin namin sa panalangin ng sambahayan ng Peñaranda Church sila Sister Marlene Garcia, ang kanyang anak, ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po kami sa maghapon na ito ng maliwanag na kaisipan. Ilayo niyo po ang aming isipan sa anumang mga tukso, sa anumang mga kaisipan na hindi na ayon sa inyo. Patawad po, dakilan Diyos, kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Dalangin din namin ang sambayan
nina Sister Heidi Celino Salazar, Sister Evangeline Legaspi, at kayo din ang Bacolor Mission Group sa kabila ng kanilang mabibigat na gawain, ang gawain ng Peñaranda at ng San Leonardo, gayon din ang Saguing Dinalupihan Bataan sa kanilang nadaranasan na leadership crisis sa panahon na ito. Sa kabila ng kanilang elder ay malilipat ng lugar ng matitirahan at pamumuhay. Nawa o dakilang Diyos, ibigay nyo ang kanilang ang mangunguna sa kanila na magiging isang matinding liwanag na magpapailaw ng malakas sa kanilang iglesia at sa kanilang mga lugar na sakupan. Pagpalain po nyo kami sa bawat sandali ng umaga na ito at sa buong maghapon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli po salamat sa prayer warriors. Salamat sa mga umattend. Salamat sa mga patuloy na bumabalik, sa mga nag-share. Salamat po. At hanggang bukas po muli tayo ay babalik. Kahapon hindi ako nakapag-live pero sinare ko naman At bigla kaming napunta ng AUP. Ayan, kasi yung aming anak ay nalulungkot. Nalulungkot po. So ayan po. At nakadalaw kami. Bagaman magastos, pero masayang makasama ang aming anak muli. Yan, salamat po sa mga nag-respond. Sister Sweetie, Sister Maria Isabel, Sister Vicky, na-appreciate ko yun yung mga response. Ate Revi, salamat po. Ate Mitch, Sister Dang de la Cruz, ayan. Salamat po sa inyong response. Meaning, kasama tayo nananalangin kapag may response. Kasama natin ng Panginoon. Napakasarap na kasama ang Panginoon sa umaga. So ayan mga kapatid, araw-araw patuloy tayong lalakas. Sabi nga ito ay camp meeting kung saan yung ating mga tent. Ito yung ating mga bahay, tahanan po. Napakasarap mag-camp meeting at sa umaga at tuwing gabi. So ayan, dito lang muna matatapos ang araw sa devotional na ito at mamaya ulit sa missional evening. Connect lang kayo sa Facebook Live at sa CLPM Direkta at tayo ay muling matuto pa. God first morning po sa atin lahat and pagpalain tayo sa maghapon na ito. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this